pandaigdig, ay hindi ito ang wakas. Ngunit sa halip ito ang paraan para makamit ang pagkakasundo sa pagitan ng bayan ng Diyos, ang Israel, at sa kanyang sarili, at para sa pagtatatag ng isang pandaigdigang malawak na kaharian ng Diyos upang mapalitan ang malawak na pamamahala ng mga hentil. Sa gayon, nakita natin simula sa Kabanata 2, isang pagpapahayag ng plano ng Diyos na magawa ang isang serye ng 4 na Gentile empires sa buong mundo. Bawat isa ay nagtagumpay sa nauna. So tinalo ang unang-una ay ang Babylon, tinalo siya ng Media Persia, at tinalo ang Media Persia ng Greece, at tinalo ng Rome ang Greece. Ang unang empire ay ang Babylon na siyang pinamumunuan ni Nebuchadnezzar, at nasundan ito ng Media Persia na pinamunuan naman ito ni Darius at ni Cyrus. At pagkatapos ay ang Greece na pinamunuan ni Alexander the Great, at ang panghuli ay ang Rome, kung saan ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ngayon, ang Daniel chapter 10. So, ang Babylonia ay nasakop at nagtagumpay ang Medio Persia, at ang unang hari ng Media Persian Empire ay isang Mede na nangangalang Darius. At pagkatapos siya ay pinalitan ng isang Persian, si Cyrus the Great. Tulad ng pagbukas ng Daniel 10, si Daniel ay isang matandang lalaki na about 90 years old na siya rito. At hindi na siya ginagamit ng Persian Empire. Si Haring Cyrus ay nasa kanyang 3 taon na ng paghahari. 2 taon nang mas maaga, ang parehong hari na ito, si King Cyrus, ay maligayang tinukas na upang itama ang mga pagkamali na ginawa ng mga Babylonia sa Juda sa pamamagitan ng pagsakop sa kanila, pagpapalaya sa kanila, at pagsira sa kanilang templo. Kaya pinakawalan niya ang mga Hudyo ni King Cyrus. Inutusan ang mga nais pa ring umuwi upang umalis at muling itayo ang templo at ang mga pader ng Jerusalem. At nakatulong din siya na magbigay ng pondo at mga materyales upang magawa ito. Si Daniel at ang nakararami sa mga dating bihag ng mga Hudyo ay nagpasya sa kanilang sariling kagustuhan na manatili sa Babylon. Nabuhay si Daniel sa Babylon sa nalalabi niya mga araw, at doon na rin siya namatay, at doon na rin siya inilibing sa parehong lugar na minsan sa isang pagkakataon ay bumihag sa kanya. Sa pagpapakilala sa huling paghahayag ni Daniel mula sa Diyos, sa Kabanata 10, nalaman natin na ibinigay ang paghahayag ni Daniel sa isang panaginip o isang literal na pangitain. Sa halip ito ay tunay, nararamdaman at ising na karanasan. So hindi ito isang dream, hindi ito isang vision, kundi ito ay isang tunay, nararamdaman, at siya ay gising nang ito ay kanyang maranasan. Si Daniel ay tumanggap ng isang bisita mula sa spiritual na mundo or isang angelic being. At pagkaraan ng ilang sandali, tulad na makikita natin sa Kabanata 12, 2 pang espiritong nilalang ang nagtapos upang tapusin ang pangitain na ito. Ano ang pagkakilalanan o pangalan ng espiritu na ito na nagdala ng pahayag ng Diyos kay Daniel? Karamihan sa Kristyanismo ay nagsabing ito ay si Kristo. Yung angel daw na yon ay si Kristo. Pero wala tayong makikitang ebidensya para sa conclusion na iyon,
At wala ring patunay na hindi ito maaaring maging isang nagkatawang Mesiyas. Sa isang banda, tila ito ay mas mababa sa Archangel Michael. Habang siya ay nakikipagtunggali sa isang paghaharap ng isang uri ng espiritu na itinalaga sa Persia, ang angelic being na ito ay nangailangan tulong ni Michael upang makaalpas pagkatapos ng 21 araw. So malaking katanungan kung ang espiritu na ito na nakipag-usap kay Daniel, isang anghel dahil sa kawalan ng mas mahusay na titulo, ay itinalaga ba na tagataguyod ng Israel, o kung siya ay isang uri ng katulong kay Michael, kasama si Michael na talagang itinalaga sa spiritual na tagataguyod ng Israel. So ito yung isang natutunan natin last time, na nakita nating merong itinalagang anghel ang Diyos sa bawat bansa. Merong sa Israel ay tinalaga si Michael, at naniniwala ang mga Muslims na ang itinalagang anghel sa kanila ay si Gabriel. Na meron ding anghel na itinalaga sa Persia, meron ding anghel na itinalaga sa Greece. At kung susundan natin ang theory na ito, maaring meron ding anghel na itinalaga ang Diyos dito sa Pilipinas, merong anghel sa Vietnam, merong anghel para sa Japan. At kung susundan din natin ang pattern, makikita natin na bago pa maganap dito sa mundo ang mga nakikita nating kaganapan, ay nagkakaroon muna ng mga spiritual battle na hindi natin ito nakikita. At ito ang naganap nang si Daniel ay nanalangin. Sa unang araw pa lang ng kanyang pananalangin ay tinugon na siya ng Diyos. Pero umabot pa ng 21 araw bago niya natanggap ang kasagutan, sapagkat yung anghel na inatasan na magdala ng kasagutan kay Daniel ay nakipag-bakbakan pa siya doon sa anghel ng Persia, yung anghel na naka-assign sa Persia. At umabot ito ng 21 days. At habang nakikipagbakbakan yung anghel ng tagapagdala ng mensahe sa Israel kay Daniel, ay tinulungan siya ni Michael upang siya ay makaalpas dito, at ang anghel na ito ay makarating kay Daniel upang maihatid ang kasagutan sa kanyang panalangin. So sinasabi ng Judaism na si Michael ay pambansang tagataguyod ng Israel sa harap ng Diyos. At ang ilang rabay mula noong sinaunang panahon ay kinuha ito hanggang sa makita si Michael bilang tagapamagitan sa pagitan ng Israel at Diyos, kahit na tinutukoy siya bilang makalangit na saserdote ng Israel. Ngunit ang konsepto na ito ni Michael bilang pambansang tagapagtaguyod ng Israel ay tinanggap na sa gitnang silangan, na kahit na ang Quran, at makikita natin Surah 2 verse 92 ay kinilala siya. Sa katunayan, pinagtibay ng Islam ang anghel na si Gabriel bilang kanilang tagapag-alagang anghel na iniwan si Michael sa Israel. So dito tayo tumigil sa ating huling aralin. Kaya basahin natin muli ang Daniel, Kabanatang 10 na nagsimula sa talatang 14. In verse 14, let's start from verse 14. Now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future. When he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground and became speechless. And behold, one who resembled a human being was touching my lips. And I opened my mouth and spoke and said to him who was standing before me, O my Lord, as a result of the vision, anguish
has come upon me, and I have retained no strength. For how can such a servant of my Lord talk with such as my Lord? As for me, there remains just now no strength in me, nor has any breath been left in me. Then this one with human appearance touched me again and strengthened me. He said, O man of high esteem, do not be afraid. Peace be with you. Take courage and be courageous. Now as soon as he spoke to me, I received strength and said, May my Lord speak, for you have strengthened me. Then he said, Do you understand why I came to you? But I shall now return to fight against the prince of Persia. So I am going forth, and behold, the prince of Greece is about to come. However, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Yet there is no one who stands firmly with me against these forces except Michael, your prince. Now, let's continue to Daniel chapter 11, verse 1. In the first year of Darius the Mede, I arose to be an encouragement and a protection for him. And now I will tell you the truth. Behold, 3 more kings are going to arise in Persia. Then a fourth will gain far more riches than all of them. As soon as he becomes strong through his riches, he will arouse the whole empire against the realm of Greece. And a mighty king will arise, and he will rule with great authority and do as he pleases. But as soon as he has risen, his kingdom will be broken up and parceled out toward the 4 points of the compass, though not to his own descendants, nor according to his authority which he wielded, for his sovereignty will be uprooted and given to others besides them. Then the king of the south will grow strong, along with one of his princes who will gain ascendancy over him and obtain dominion. His dominion will be a great dominion indeed. After some years, they will form an alliance, and the daughter of the king of the south will come to the king of the north to carry out a peaceful arrangement. But she will not retain her position of power, nor will he remain with his power. But she will be given up, along with those who brought her in, and the one who sired her, as well as he who supported her in those times. But one of the descendants of her line will arise in his place, and he will come against their army and enter the fortress of the king of the north. And he will deal with them and display great strength, he who supported her in those times. Also, their gods with their metal images and their precious vessels of silver and gold he will take into captivity to Egypt. And he on his part will refrain from attacking the king of the north for some years. Then the latter will enter the realm of the king of the south, but will return to his own land. His sons will mobilize and assemble a multitude of great forces, and one of them will keep on coming and overflow and pass through, that he may again wage war up to his very fortress. The king of the south will be enraged and go forth and fight with the king of the north. Then the latter will raise a great multitude, but that multitude will be given into the hand of the former. When the multitude is carried away, his heart will be lifted up, and he will cause tens of thousands to fall, yet he will not prevail. For the king of the north will again raise a greater multitude than the former, and after an interval of some years, he will press on with a great army and much equipment. Now in those times, many will rise up against the king of the south. The violent ones among your people will also lift themselves up in order to fulfill the vision, but they will fall down. Then the king of the north will come, cast up a siege ramp, and capture a well-fortified city.
and the forces of the south will not stand their ground, not even their choicest troops, for there will be no strength to make a stand. But he who comes against him will do as he pleases, and no one will be able to withstand him. He will also stay for a time in the beautiful land with destruction in his hand. He will set his face to come with the power of his whole kingdom, bringing with him a proposal of peace, which he will put into effect. He will also give him the daughter of women to ruin it, but she will not take a stand for him or be on his side. Then he will turn his face to the coastlands and capture many. But a commander will put a stop to his scorn against him. Moreover, he will repay him for his scorn. So he will turn his face toward the fortresses of his own land, but he will stumble and fall and be found no more. Then in his place one will arise who will send an oppressor through the jewel of his kingdom. Yet within a few days he will be shattered, though not in anger nor in battle. Medyo mahaba-haba po yung ating binasang scriptures dahil ang Daniel chapter 11 ay I think hindi ako nagkakamali up to 45 verses. So iisa-isay nun natin na to at kung saan tayo matapos sa araw na ito ay doon po tayo titigil at muli nating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Daniel chapter 10 and Daniel chapter 11. Now, balikan ho natin yung chapter 10 in verse 14. Ang sabi doon, now I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days, for the vision pertains to the days yet future. So ang nagsasalita po dito ay yung anghel na inatasan ng Diyos upang maghatid ng katugunan sa panalangin ni Daniel. At dito ay makikita po natin na ang mensaheng ito ay para sa mga Israelita. Binanggit po doon na ang sabi po nung anghel kay Daniel, no, I have come to give you an understanding of what will happen to your people. Now, I have mentioned this before. Sino po ba yung mga tao ni Daniel? Wala pong iba kundi ang mga Israelita. And kaya ito pong mensaheng ito ay para sa mga Israelita. Ito po ay para sa mga Hudyo. Ang mensahe ng yung prophecy, yung darating na mangyayari sa future, ang mensaheng ito ay para sa mga Hudyo. Ngunit ito po ay napagkamalian ng maraming mga nagtuturo dito dahil ang akala nila ito pong mga binabanggit dito na mga tao ay ito yung mga Christian churches. Pero in this verse, it is so clear that this message is for the people of Israel. But it doesn't mean na because this is for the people of Israel, ay hindi na rin ho tayo kasama doon. Kundi yung mensaheng ito ng Diyos para sa mga Israelita, bagamat ito ay specifically for them, but because we are adopted children of God by virtue of our relationship with Jesus Christ, then yung benefit po nito ay makakasama tayo. And in this verse, ang sabi rin, I have come to give you an understanding of what will happen to your people in the latter days. Now, kailangan maintindihan po natin that there are two latter days in the Bible. Kaya po ang sabi diyan, in the latter days. No? There are two latter days that is in the Bible. Yung first latter day po ay ito yung first advent ni Jesus Christ. And the second latter day would be the second
coming or the second advent of Jesus Christ. Kaya ito pong tatalakayin natin hanggang up to verse 20 ng chapter 11. It has something to do with the first latter days. Yung susunod na mga message doon has something to do with the second latter days or the second coming of Jesus Christ. So, at ang sabi dito ng verse 14, this pertains to the days, si Daniel po ang kinakausap ng anghel dito, at sa kanya inire-reveal kung ano ang mangyayari sa future. Kaya para kay Daniel, ang first advent ni Jesus Christ is still future sa kanya. Lalong-lalo na po yung second coming ni Jesus Christ. Now for us Christians, sa modern day believers, yung pong first advent ay hindi na future sa atin. Ito ay past history na. Ang ano po sa atin, ang future is the second coming of Jesus Christ. So dalawa pong latter days ang pinag-uusapan dito. Ang isa ay ang first advent ni Jesus Christ nang siya ay ipinanganak, nang siya ay mabuhay dito sa mundong ito, siya ay mapako, siya ay mamatay sa krus at bumalik sa Ama. At yung second latter days po ay yung second coming, which is still future to all of us. Verse 15, when he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground and became speechless. Verse 16, and behold, one who resembled a human being was touching my lips. Then I opened my mouth and spoke and said to him who was standing before me, O my Lord, as a result of the vision, anguish has come upon me and I have retained no strength. Actually, ang vision po dito na nakita ni Daniel ay yung pong angel. Nagpakita sa kanya yung angel. Pero yung pong message dito, it's an oracle at ito ay binanggit ng anghel sa kanya. Kaya nung nakita niya yung anghel, ito ay nagkaroon siya ng anguish, no? And ang sabi niya, I have retained no strength. At yung nakita niyang anghel dito is the one who resembled a human being. Ito yung pinaniniwalaan na ito daw ay si Jesus Christ dahil doon sa sumunod na mga talata, ang sabi doon, Oh my Lord. But remember, ito pong Lord dito ay, ang katumbas nito ay Sir. Naging familiar na lang tayo sa salitang Lord na lagi nating ina-associate ito kay Jesus Christ. Pero ito po ay, in the Hebrew word, ito po ay Adonai, na ang ibig sabihin niyan ay Sir. So kaya, I believe, ang nagpakita po rito kay Daniel is not Jesus Christ, but it is an angel from heaven. Verse 17, for how can such a servant of my Lord, again, the word Lord is Adonai, and it means Sir. It doesn't mean Jesus Christ. For how can such a servant of my Lord talk with such as my Lord? As for me, there remains just now no strength in me, nor has any breath been left in me. Then this one with human appearance touched me again and strengthened me. So again, this is an angel from heaven. He said, O man of high esteem, do not be afraid. Peace be with you, take courage, and be courageous. Now as soon as he spoke to me, I received strength and said, May my Lord speak, for you have strengthened me. Then he said, do you understand why I came to you? Now, this question asked by the angel, na si Daniel ay nasa kanyang katinuang isip na dahil siya ay binanggit niya na siya ay nagkaroon ng pagkabahala at siya ay nanghina. So just to make sure that he is back on his
normal state of mind, tinanong nung anghel, "Do you understand why I came to you?" Of course, he knows why the angel came to him. It is to deliver the message from God. At ang sabi dito ng anghel, "But I shall now return to fight against the prince of Persia." I have mentioned this before na yung prince of Persia dito is the angel assigned to Persia. And so I am going forth, and behold, the prince of Greece is about to come. Now, again, yung Greece as a nation ay meron din siyang sariling prince o meron sariling angel na naka-assign sa kanya. Pero ito pong message na ito kay Daniel ng anghel ay naganap ito sometime in 535 BC, samantalang yung Greece under the leadership of Alexander the Great, ito po ay naganap pa 200, almost 200 years pa bago nangyari ito. Sa madalit salita, dito makikita natin na anumang physical na nangyayari dito sa mundo ito ay meron ding nagaganap na spiritual na kaganapan na hindi natin nakikita. So, kaya ang sabi ng anghel dito, "I shall now return to fight against the prince of Persia. So I am going forth, and behold, the prince of Greece is about to come." So there will be some encounter between the prince or the angel assigned to Persia, and also there will be some encounter between the angel assigned to Israel and the angel assigned to Greece. Verse 21. "However, I will tell you what is inscribed in the writing of truth. Yet there is no one who stands firmly with me against these forces, except Michael, your prince." So here we see that Michael, the archangel, is the angel assigned as an advocate for the nation of Israel. Kaya itong angel na ito na inutusan para maghatid ng mensahe kay Daniel, nang hindi niya nakaya yung laban doon sa angel ng Persia, ay dumating si Michael upang tulungan siya, upang siya ay makaalpas at makarating siya kay Daniel upang maihatid ang mensahe ng Diyos sa kanya, kay Daniel. Now, moving on to verse 1 of chapter 11, ito ay no? Alam naman natin ang Bible, walang chapter, walang verse. Kaya karugtong pa rin ito nung last verse ng chapter 10. In verse 1 of chapter 11, it says, "In the first year of Darius the Mede, I arose to be an encouragement and a protection for him." So, still, ang nagsasalita po dito is the angel na naghatid ng mensahe kay Daniel. At ang sabi niya, in the first year of Darius the Mede, so si Darius ang unang-unang naging hari ng Media Persia. "I arose to be an encouragement and a protection for him." So itong anghel na ito ay hindi lamang yung hindi lang siya nagdala ng mensahe kay Daniel, kundi in the first year of Darius, tinulungan niya si Darius. Bakit niya tinulungan si Darius dito? Para i-arrange na pagdating ng araw, ang susunod na hari kay Darius ay si Cyrus. Si Cyrus naman ay taga-Persia. So sa panahon na ito ay tapos na ang paghahari ng Babylon at ang naghahari na ay ang Media Persia. At ang unang naging hari ay si Darius, na kung saan ay tinulungan nito nung anghel upang nang sa ganon ay mai-arrange niya na ang susunod na hari ay si Cyrus. Bakit si Cyrus? Kasi, bakit niya ginawa ito? Kasi si Cyrus ang gagamitin naman ng Diyos upang ang mga Israelita ay makabalik doon sa kanilang bayan sa Juda at doon sa Jerusalem upang matayo ang templo. Na kung saan ito ang pangako ng Panginoon na after 70 years, sila ay babalik sa kanilang lupain sa Jerusalem o sa Juda at itatayo ang kanilang templo sa Jerusalem. So kaya ito ang dahilan bakit tinulungan ng anghel si Darius
upang mai-arrange yung pagpapalit ng leadership na kung saan si Cyrus na ang magiging leader ng Medo-Persia. Verse 2, and now I will tell you the truth. Behold, 3 more kings are going to arise in Persia. Then a fourth will gain far more riches than all of them. As soon as he becomes strong through his riches, he will arouse the whole empire against the realm of Greece. Now, ang interpretation po nito ay makikita natin na nakasulat na ho ito sa ancient history. Kaya doon sa Persia ay nagkaroon ng ng 4 na hari. Katulad ng kung ano ang isinaad dito ng anghel kay Daniel. Tandaan niyo po, hindi pa ito nagaganap. Ito ay future pa kay Daniel. Ngunit sa atin po ay hindi na ito future, ito ay history na. And so, the fulfillment of this prophecy can now be read in the ancient history books. And also, it can be read doon po sa Apocrypha. So, sino yung 3 hari na yon na lulutang sa Persia? At isa nga po doon si Cyrus at yung kanyang anak na si Cambyses at yung pong si Darius Hystaspes. This is in ancient history. Then ang sabi niya, then a fourth will gain far more riches than all of them. Sino po yung pang-4 na yon? Ito po ay si King Artaxerxes or si Xerxes. So dito makikita precise ang pagkakasulat ng prophecy na ito sa Biblia. Dahil kay Daniel hindi niya pa ito nakikita, pero tayo po makikita na natin na ito ay naitala na sa kasaysayan. Ibig sabihin, nangyari talaga kung ano ang sinabi ng anghel kay Daniel. Verse 3, and a mighty king will arise, and he will rule with great authority and do as he pleases. Kung hindi po natin basahin ang ating ancient history, ang kasaysayan, hindi po natin malalaman kung sino tong mighty king na ito no? Pero ang mighty king na tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Alexander the Great. So ang sinasabi dito, pagkatapos ng paghahari ng Medo-Persia, ay merong susunod na maghahari na mangangalang Alexander the Great. Siya ay tataguri ang mighty king. No? At alam ho natin na sa kasaysayan, pagkatapos matalo ng Medo-Persia ang Babylon, ang Greece naman ay tinalo ang Medo-Persia at ang Greece ay sa pamumuno ni Alexander the Great. So again, ito po ay naistat sa Biblia at naganap ito sa kasaysayan. At si Alexander the Great nga po ang lumutang dito na siyang tumalo naman sa Medo-Persia. Verse 4, again referring to Alexander the Great, but as soon as he has arisen, his kingdom will be broken up and parceled out towards the 4 points of the compass, though not to his own descendants, nor according to his authority, which he wielded, for his sovereignty will be uprooted and given to others besides them. So, ano daw po ang mangyayari kay Alexander the Great? Nasa katanyagan siya, nasa kanyang kasikatan siya, nasa kanya siyang kapangyarihan na kung saan siya po ay, sabi dito, he will be broken up. At yung kanyang kaharian ay paghahati-hatian daw po sa 4 na bahagi. So anong nangyari kay Alexander the Great? Si Alexander the Great po ay namatay sa kanyang karamdaman at the age of 32 years old. Nung mamatay si Alexander the Great, nasa tugatog siya ng tagumpay noon, nasa kalakasan siya ng kanyang paghahari, pero siya ay dinapuan ng karamdaman at siya ay namatay at age 32. Namatay si Alexander the Great na wala siyang anak, pero nung siya ay namatay, buntis yung kanyang asawa. Kaya wala siyang napagpasahan, hindi na iplano yung paglipat ng kapangyarihan sa kanyang anak.
ang kanyang asawa ay si Roxanne at sila ay nagkaanak ng lalaki, pero nung ipanganak ito, patay na si Alexander the Great at pinangalanan ito ni Roxanne ng Alexander IV. Now, ang sabi po dito sa verse 4, yung parcel of land o yung territory or yung empire ay hahatiin daw po sa 4 points of the compass. Pag sinabi nating compass, ito ay merong north, merong south, may east and west. At ganito nga po ang nangyari noon sa kaharian or sa empire ni Alexander the Great. Nahati ito sa 4. Actually, bago ito nahati sa 4, nahati muna ito sa 12 districts. At pero short term lang 'yon kasi nagkaroon ng mga assassination, nagkaroon ng mga ng mga civil war at dahil dito ay nahati na lang yung kanilang kaharian sa 4. At ang 4 na generals ni Alexander the Great ang namuno dito sa 4 na parte o 4 na districts ng kaharian ni Alexander the Great. At ito po ay si Macedon, si Pergama, si Seleucus at si Ptolemy. Verse 5, then the king of the south will grow strong, along with one of his princes who will gain ascendancy over him and obtain dominion. His domain will be a great dominion indeed. Now, as a rule, pagka binanggit ho nating south, ito ay Egypt. At sa panahon na ito, ang namuno na dito sa Egypt ay si Ptolemy Soter. Now, sa pagkakataon pong ito, ang Egypt ay ibang-iba na. Hindi na siya katulad ng Egypt na alam natin nung panahon ni Moses. Dahil ang Egypt noon ay pinamumunuan ng mga Pharaoh. Pero sa panahon pong ito ay hindi na Pharaoh. Nasakop na ang Egypt at ang namumuno na sa kanila ay hindi na mga Egyptian. So dito sa verse 5, ang king of the south na tinutukoy dito sa kasaysayan po, ito'y mababasa natin sa ancient history na walang iba kundi si Ptolemy Soter. At ang sabi po diyan, along with one of his princes who will gain ascendancy over him and obtain dominion. So along with him, along with Ptolemy Soter, meron pong isang lulutang, no, na prince who will gain ascendancy over Ptolemy and obtain dominion. Sino po siya? Ang pangalan niya po ay si Seleucus. So si Seleucus po ay inassign siya doon sa Babylon. So siya ang naghari doon sa Babylon. Si Ptolemy, siya ang naghari doon sa Egypt, which is south. And then si Seleucus ay doon naghari sa Babylon. Pero habang naghahari si Seleucus doon sa Babylon, meron pong isang individual na bumangga sa kanya at ang pangalan nito ay si Antigonus. At nanganib ang buhay ni Seleucus kaya ang ginawa niya, tumakbo siya kay Ptolemy doon sa Egypt upang iligtas ang kanyang buhay. Nagsanib puwersa si Seleucus at saka si Ptolemy at binalikan nila si Antigonus at natalo nila ito. So nung mapatay nila si Antigonus, si Seleucus ngayon ay bumalik sa Babylon. At naghari ulit siya doon and eventually si Seleucus ay siya ang naging hari doon sa north. So sa south, ang naghahari ay si Ptolemy Soter. Sa north, ang naghahari ay si Seleucus. Verse 6, after some years they will form an alliance. So yung south, north will form an alliance. And the daughter of the king of the south will come to the king of the north. Pag sinabi ho nating north, ito ay north of Holy Land. No? North of Holy Land. To continue, to carry out a peaceful arrangement. So there was an alliance between south and north to carry out a peaceful arrangement. But she will not retain her position of power, nor will he remain with his power, but she will be given up along with those who brought her in and the one who hired her as well as he who supported her in those times. Now,
Ah, si Ptolemy po, no, ay may anak siya na ang pangalan ay Bernice. Now, si Seleucus naman ay meron siyang apo na ang pangalan ay Antiochus II. So ang ginawa po ni Antiochus II ay kanya pong pinakasalan si Bernice. Pero si Antiochus II po ay meron ng asawa at ang kanyang asawa ay si Laodice. So pagdating ni Bernice doon sa tahanan nila Antiochus II, ay siyempre po nagselos itong si Laodice kaya pinagplanuhan niyang patayin si Bernice. No? Pero bago pa nangyari yon, si Ptolemy ay namatay na po. Kaya dahil namatay na si Ptolemy, wala na ring saysay yung pagpapakasal ni Antiochus II kay Bernice. Kaya ang ginawa ni Antiochus II ay dinivorce niya si Bernice. So nung divorce ni Antiochus II si Bernice, ang ginawa po ni Laodice ay nilason niya po nilason niya si Antiochus II, yung kanyang asawa. At pagkatapos si Bernice at yung kanilang anak, no, yung anak ni Bernice at ni Antiochus II ay pinatay niya, minurder niya. Kaya nung time na ito ay naghari na si Laodice. No, si Laodice, isang babae, siya ay naging reyna doon po sa kumbaga sa north. 7. I hope nasusundan niyo po ako, no? Itong Daniel 11 na ito. At mamaya po makikita natin kung ano ang halaga ng lahat ng ito. Lalo na sa pangkasalukuyan nating nararamdaman. Verse 7, but one of the descendants of her line will arise in his place, and he will come against their army and enter the fortress of the kingdom tent, he who supported her in those times. Now, sino po itong lumutang ulit na panibagong makapangyarihang descendants, no? Ito po ay si Ptolemy Euergetes naman ang pangalan niya. Ptolemy Euergetes. At ito po ay kapatid ni Bernice, no? So, kaya hindi pumayag itong si Ptolemy Euergetes dahil pinatay ni Laodice si Bernice. Kaya't ang ginawa niya, no, nagbuo siya ng puwersa si Ptolemy Euergetes at ang ginawa niya po ay pinatay niya naman si Laodice. So, minurder niya naman, no? Kaya naghari ngayon itong si Ptolemy Euergetes. At siya ay tinawag, ang ibig sabihin po ng Euergetes ay well-doer. Bakit well-doer? In verse 8, sabi doon, also their gods with their metal images and their precious vessels of silver and gold, he will take into captivity to Egypt. So, kaya po, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga metal images, yung mga precious vessels, at silver and gold at dinala niya ito sa Egypt. At ito po, kaya siya po ay tinaguri ang well-doer. Tinawag siya ng mga tao na Euergetes. Dahil nga doon sa kanyang ginawa niyon, na pinaghiganti niya yung kanyang kapatid na si Bernice at pinatay niya yung si Laodice. And sabi doon, and he on his part will refrain from attacking the king of the north for some years, which means magre-relax itong si Ptolemy. Hindi na siya. Verse 9, then the latter will enter the realm of the king of the south, but will return to his own land. Now, in verse 9, dito naman po, ang naghahari na dito ay si Seleucus Callinicus. Si Seleucus Callinicus. At ito pong si Seleucus Callinicus ay matatalo rin siya, mapapatay siya, at siya ay magdurusa. Pero yung kanyang mga anak sa verse 10, his sons will mobilize and assemble a multitude of great forces, and one of them will keep on coming and overflow and pass through, that he may again wage war up to his very fortress. So sino yung mga anak ni Seleucus Callinicus? Ito po ay si Raul. So medyo nagiging pamilyar na kayo dun sa pangalang Antiochus. Ano po?
So si Raunus, no? Hindi po si Raulo, kundi si Raunus and Antiochus the Great. So now, naghiganti itong mga anak na ito ni Siricius Callinicus. Pero sa kasamang palad po ay napatay si Raunus at ang nakaligtas na ay si Antiochus the Great, no? Doon sa magkapatid. Now, verse 11 po. Verse 11. Now, the king of the south will be enraged. No? So, the king of the south will be enraged and go forth to fight with the king of the north. So, nagtagumpay na nga po yun si, no? Nakita natin kanina na kumbaga si Raunus and si Antiochus the Great, nagtagumpay sila. Siyempre, nagtalit po yung naman ng Egypt, no? Ng south. So sabi diyan, the king of the south. Sino po yung king of the south mga time naman na yon? Ang pangalan niya naman po ay Ptolemy Philopator. So remember, ito po ay naggaling ito doon sa apat na mga generals ni Alexander the Great. Hati-hati yung kaharian. Yung pamilya ni Ptolemy, sila yung napunta doon sa south, sa Egypt. Ngayon, sa panahon na ito, yung king of the south, ang pangalan niya naman ay si Ptolemy Philopator or Philopator, ay nag-aklas naman siya, nagbuo siya ng puwersa. At ang kanyang puwersang binuo ay 70,000 infantry, meron siya 5,000 horsemen at 73 elephants. No? Then the latter will raise a great multitude, but that multitude will be given into the hand of the former. So, kinalaban niya ngayon, kinalaban ni Ptolemy Philopator na meron siyang 70,000 infantry, may 5,000 horsemen, may 73 elephants. Kinalaban niya si Antiochus the Great. Si Antiochus the Great, nag-prepare naman siya at ang kanyang dalang infantry ay 10,000. May dala-dala siyang 300 cavalry at meron siyang 5 elepante. Pero sa kasamaang palad, si Antiochus the Great ay tinalo ni Ptolemy Philopator. At meron pang nabihag si Ptolemy Philopator na 4,000 troops, no, ni Antiochus the Great. So yan po yun, yung verse 11. So, dini-interpret natin po yung verse sa pamamagitan ng history. So kaya kung wala po yung history, hindi natin alam kung paano i-interpret ito. No? Kaya si Daniel hindi niya alam lahat ito. Lahat ng ito ay future sa kanya. Pero tayo po mapalad kasi ngayon nai-interpret na natin yung Daniel chapter 11 na yan dahil naisulat na yan sa kasaysayan. Naganap na siya, nangyari na siya. So ganoon po ganoon ka authenticate yung word of God na pwede natin talagang panghawakan, pwede natin talagang paniwalaan. Verse 12, when the multitude is carried away, his heart will be lifted up and he will cause tens of thousands to fall, yet he will not prevail. No? At dahil po dito sa tagumpay na ito namang si Ptolemy Philopator ay nag-relax din. Kasi nakatikim mo ng tagumpay eh. Kaya nag-relax. Pero sa kanyang pagre-relax, siyempre po, nag-prepare naman yung Lord para lusubin siya ulit. Kaya makikita natin dito sa kasaysayan na ito, lusuban ng lusuban yung north at saka yung south. Verse 13, for the king of the north will again raise a greater multitude than the former. No? So, dahil napahiya si Antiochus so ang ginawa niya ngayon, siya ay nagbuo ng puwersa ulit para lusubin na naman ang south. Ang sabi diyan, for the king of the north will again raise a greater multitude than the former, and after an interval of some years, he will press on with a great army and much equipment. So, anong ginawa po dito ni Antiochus the Great? Siya po ay nag-create ng alliance with Philip the King of Macedonia. Okay? With Philip the King of Macedonia. And also some rebel factions in Egypt. So sa Egypt po, may mga tao doon na gusto na nila ng pagbabago politically. Kaya sila ay nag-defect
Kumbaga kumampi sila yung mga taga-Egypt, taga-South, pero kumampi sila kay Antiochus the Great, taga-North. So makikita natin dito yung corruption kasi pinagana ni Antiochus dito ang kanyang pera, pinagana niya ang kanyang kapangyarihan, at meron siyang nakuhang mga taksil sa Egypt na kumampi sa kanya. Kaya napasok ng North ang South. No? Verse 14, now in those times many will rise up against the king of the South. No? The violent ones among your people will also lift themselves up in order to fulfill the vision, but they will fall down. Yun po ang sabi rito. No? So marami ng galit sa South, may mga tao sa loob ng Egypt na na kumampi sa North, at meron ding mga Israelites na kumampi na rin doon sa Egypt, no, para mapagtulong-tulungan nila si Antiochus the Great. Verse 15, then the king of the north will come, cast up a siege ramp, and capture a well-fortified city. So yung fortified city po dito, pinaniniwalaan ito ay yung city of Sidon ng Egypt. So napasok ni Antiochus the Great, no, ang south, yung kanilang well-fortified city na Sidon. And the forces of the south will not stand their ground, not even their choicest troops, for there will be no strength to make a stand. So tinalo na naman dito ang south naman. Verse 16, but he who comes against him will do as he pleases, and no one will be able to withstand him. He will also stay for a time in the beautiful land with destruction in his hand. Now, naging makapangyarihan ho dito si Antiochus the Great. Pero nagganon din, katulad din ng mga pagkakamali ng mga nakaraang hari na kaling sa tagumpay, relax, okay na ang lahat, dito naman sila nasisingitan ng kaaway. Now, yung beautiful land ho dito, mga kapatid, ay ang tinutukoy dito is Jerusalem or yung Judah. No? Or sometimes we call it the Holy Land. Now, dito po sa lugar na ito, mga kapatid, ay dito susurrender. Dito ang magiging downfall ni Antiochus the Great, dito sa beautiful land na ito. Verse 17, he will set his face to come with the power of his whole kingdom, bringing with him a proposal of peace, which he will put into effect. He will also give him the daughter of women to ruin it, but she will not take a stand for him or be on his side. Now, sino po yung tinatukoy dito? Ulitin natin, verse 17, he will set his face to come with the power of his whole kingdom, bringing with him a proposal of peace. Oh, so itong si Antiochus ay magpo-propose na siya ng peace, no? Magpo-propose siya ng peace. And sabi dito, he will also give him the daughter of women to ruin it. Sino po yung daughter na tinutukoy dito? Ito po ay si Cleopatra. No, si Cleopatra po ay anak ni Antiochus the Great. No? Now this time si Ptolemy Philopator ay patay na, at ang anak niya na lang na naiwan ay yung kanyang 4 years old na bata. So kaya po itong si Cleopatra ay sinipakasal doon sa anak ni Ptolemy Philopator. Rito ay para mapasok niya ang Egypt at para maano niya, no? Kumbaga parang strategy na ito para malaman niya kung anong gagawin niya. Na inaasahan niya, natutulungan siya nitong si Cleopatra kasi anak niya. Pero ang nangyari, si Cleopatra ay mas pumanig sa Egypt. Now, hindi na consummate yung kasal o yung pag-aasawa ng anak ni Ptolemy Philopator at ni Cleopatra. Kasi during that time ay yung anak ni Ptolemy Philopator ay 7 years old pa lang. So hindi sila pwedeng magkaroon ng sex. Hindi pwedeng ma-consummate marriage. At alam natin sa kasaysayan na ang uri ng pagkakasundo ng mga bansa noon ay pinapakasalan, no, yung babae doon sa kabilang bansa. Kapag napakasal sila, meron na sila ngayong alliances. So ito sana yung gusto ni
Antiochus the Great para mapasok niya ang Egypt sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero para mangyari yung kailangan ipakasal niya ito sa anak noong hari ng Egypt. Kaya nga, noong panahon na yon, hindi naman pwede magpakasal si Cleopatra kasi 7 years old lang yung anak ni Ptolemy Philopator. At ang masaklap pa nito, si Cleopatra imbis na pumanig sa tatay niya ay pumanig doon sa Egypt, no? Verse 18, then he will turn his face to the coastland and capture many. So, anong gagawin ni Antiochus Antiochus the Great? So, gagawin niya ngayon, yung island naman ang kanyang papasukin. At dito na nga po, pumasok na siya doon sa Greece, no? But a commander will put a stop to his scorn against him. Moreover, he will repay him for his scorn. So nangyari po, si Antiochus the Great ay tinalo naman siya ni Lucius Asiaticus. Na si Lucius Asiaticus ay isang Roman soldier. Ito po ang tumas the Great. Verse 19, so he will turn his face toward the fortresses of his own land, but he will stumble and fall and be found no more. Now, this is about yung pagtatapos na ng paghahari ni Antiochus the Great. So, dito ay makita, kaya sabi po doon, but he will stumble and fall, umamat siya, and be found no more. After verse 19 po, wala na tayong maririnig tungkol kay Anti. And in his place, one will arise who will send an oppressor through the jewel of his kingdom, yet within a few days he will be shattered, though not in anger nor in battle. Now, sino na tong hari dito sa first century? Then in his place, one will arise. Sino po yun? Siya po si Seleucus Philopator. Okay? So, Seleucus Philopator. No? Hindi po, iba po siya kay Ptolemy Philopator. Si Ptolemy is from the south. Si Seleucus is from the north. At ang sabi dito, then in his place, one will arise who will send an oppressor. Yung oppressor po dito ay sangayon sa kasaysayan, sila po yung mga tax collector. No? So mga tax collector. At ang sabi, si Seleucus Philopator, na siya pong pumalit na doon kay Antiochus the Great, ay magpapadala ng tax collector doon po sa Holy Land, no? Doon sa Jerusalem. Sabi diyan, and he will send an oppressor through the jewel of his kingdom. Now, ano po yung tinutukoy na jewel of his kingdom? Ito po yung Holy Land Treasury o yung Temple Treasury. So inutusan ito, inutusan nung tax collector, inutusan ni Seleucus Philopator, yung kanyang tax collector, na pumunta doon sa Jerusalem at pumunta sa templo at kunin yung mga yung yung mga kayamanan doon sa templo. Pero sang-ayon ho sa kasaysayan, ito daw ngunit wala ho itong hindi confirm. Ito daw hong tax collector na ito ay nakakita ng isang aparisyon at sinabihan siya na wag siyang pumunta doon at wag niyang gawin yun at hindi niya sinunod si Seleucus Philopator. So ang ginawa ho nitong tax collector na ito, inunahan niya si Seleucus Philopator. So ang ginawa niya po, dahil sinuway niya si Seleucus Philopator, ang ginawa niya, nilason niya naman si Seleucus Philopator. Kaya't namatay po itong hari na ito. Dahil sa paglason ng kanyang tax collector na inutusan na kamkamin yung mga kayamanan doon sa temple sa Jerusalem. So, mga kapatid, ang haba ng kwento, ito pong magmula sa binasa natin kanina sa chapter 11 verse 1 hanggang dito po sa verse 20, ito po ay lahat ng ito ay nangyari ito doon sa panahon na kung saan ito yung doon sa first latter day. Now, ang kasunod po nito, mga kapatid, ay
si Antiochus Epiphanes naman ang ating pag-uusapan. So now, everything in chapter 11 is described as future events to Daniel. These are things that were yet to happen. Oh? But everything we read was to happen well after the time of Daniel. Nangyari pong lahat yan. No? Nangyaring lahat yan kung ano yung prophecy na inihatid ng anghel kay Daniel, mababasa po natin yan sa kasaysayan. Yan ay naisulat sa ancient history. So, mga kapatid, history was written in the pages of the Bible. Even before it happened. And only God can do that and no one else. Wala akong pwedeng sumulat ng isang kasaysayan ang pwede lang gumawa niyan na maisulat niya na ang kasaysayan kahit hindi pa nangyayari ay wala pong iba kundi ang Panginoong Diyos lamang.